Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin sa oras po na ito. Pwede po bang ngitian natin yung nasa kanan natin at yung nasa kaliwa natin? Let's greet one another with smile in our faces this morning. Glory to God po. Ang dami po nating pabalita. Sana nakuha natin lahat, no? Sobrang daming pabalita. Pero idadagdag ko lang po, no, bago po ako magsimula. Ngayong umaga po, ang ating pong live stream ay hindi 10:30, kundi 11:30. Okay po? Kailangan lang po nating mag-adjust yung ating pong mga media team for this day lang naman po iyon. No? Mamaya po, ang isi-share po natin ay 11:30 ng umaga po. Amen? No, another lang din po, dadagdag ko na rin po, no, patuloy niyo po kaming samahan yung ating pong gawain sa BGMP May Kawayan. No po, if the Lord is touching your heart and we want to be part of it, pwede niyo po kaming i-approach at ang Panginoon ang patuloy na, alam niyo po yon, sasama sa atin, gamitin tayo doon sa loob po at kung meron po tayong puso para po sila ay mabigyan din naman po ng ang pangmerienda, open po ang ating pong simbahan for that. Amen? So sa oras po na ito, we will proceed sa ating pong pag-uusapan po sa umagang ito. I know that everyone is ready sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Alright. So pag-uusapan po natin sa umagang ito, no, ating pong susuriin ang isang pangalan ng Diyos, no, na parehong malalim at personal na pangalan ng Panginoon. No mga nakakaraan po, napakadami na po nating pangalan ng Diyos na ating pong pinag-usapan. Amen? No, una, nagpapakilala ang Panginoon sa atin as I am. I am who I am. Ang Diyos ay si ako nga. Na sinasabi ng Panginoon, I am Elohim, no po? I am El Elyon, at kung ano-ano pa pong pangalan na sinasabi ng Panginoon at idinikit sa pangalan ng ating Diyos na buhay. According sa kanyang karakter at according sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, no, doon po sa Biblia. But today, we are going to talk about another name of God, no, walang iba kundi Jehovah Jireh. Alright? No, na ang ibig sabihin, the Lord will provide. Are you with me? No? The Lord will provide. Ano po ba yung Jehovah Jireh? No, ang Jehovah Jireh po in the Septuagint, ito po ay Greek translations of the Old Testament, no po, na Jehovah Jireh. Na ang ibig sabihin, the Lord had seen, no? Sa Greek phrase, no, yung kurios Eden, na ang ibig sabihin po ay the Lord will provide. Alright? Pag sinabi pong Septuagint, ito po ay Greek version. Version lang po ito ng Bible. Greek version, no, of the Hebrew Bible for Old Testament. Okay? Yun po iyon, no? So dito makikita po natin, pag sinabi pong Jehovah Jireh, no, or my provider, dito sabi nga, the Greek translation emphasizes the aspect of, yung naka-highlight na yellow sa ilalim, God seeing or knowing before providing. Meaning, nakikita o nalalaman na ng Diyos ang mga bagay-bagay bago pa niya ibigay. Wow! Hello! May kausap po ba ako ngayon? Na sinasabi sa bawat isa sa atin, hindi mo pa sinasabi, hindi mo pa hinihiling sa Diyos. Wala pa man. Pero ang sabi po ng Bible, ang Diyos na si Jehovah Jireh, nagpapakilalang, nag-alam niya na. Alam niya na, nakita niya na, nalalaman niya na ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kung naka-agree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ang Panginoon sa oras po na ito? Ang Panginoon ay nagbibigay. Hindi lamang po ito isang theological concept, pero ito po ay isang buhay na katotohanan na nagsasalita sa pinakamalalim na pangangailangan at pagkakaroon ng isang pusong may banal na pagkatakot sa ating Diyos na buhay. So dito makikita po natin, nalaman na po natin ang pinagmulan ng pangalang Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin ay pinakamakapangyarihang alin, mapanghamong kwento sa Biblia,
na kung saan ito pong kwento na ito ay sumubok sa limitasyon ng pananampalataya at nagpahayag ng walang hanggang biyaya ng Panginoon. At yan po ay matatagpuan in the book of Genesis 22 verse 8. Tayo pong lahat ay tatayo at ating pong basahin ng isang verse lang po. Isang verse lang po. Alright? Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 8 po na ito. 1, 2, ready, begin. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. Sabi po sa Tagalog, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, begin. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyan. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin sa umaga pong ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. We acknowledge your very presence in this place. We acknowledge, Lord, na apart from you, wala po kaming magagawa. And today, Father, in the mighty name of Jesus, continue to open up our heart, our mind, so that we understand, Panginoon, your word this morning, na magbigay ng illumination, Panginoon, sa aming mga isip at puso, upang magkaroon ito ng application sa aming pong mga buhay. Banal na Espiritu, take charge this morning. May your name be honored and lifted up. In the mighty name of Jesus, and everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede po ba natin muling palakpakan ng Panginoon, ang pinaka-the best clap of praise sa Panginoon? Sige po, tayo po ay makakaupo sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Sino po mag-a-agree po sa akin, kanina pa lang po, bago pa lang po tayo tumungo sa lugar na ito, nauna na po ang ating Panginoon sa lugar na ito. Have you experienced and have you felt the presence of God while we are singing a while ago? Naranasan po ba natin yung presensya ng Panginoon habang umaawit tayo? Yung bang habang nakataas ang kamay po natin na ibigay natin yung pinakamainam at pinaka-the best na pagsamba sa Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Amen. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ako po naniniwala kung naibigay mo yung pagsamba mo, kung naibalik mo sa Diyos yung karapat-dapat na pagsamba, ibig sabihin nagawa mo yung pinakamainam na worship para sa Panginoon. Can I hear a loud amen on that? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon right now? Hallelujah. Let's continue to unpack the story of Abraham, no? Pag-usapan po natin ang kwentong pong ito. Alam niyo po, napakasikip sa dibdib, no po. Ito pong kwento ni Abraham na kung saan, no po, pwede kasing magdala ng tanong sa kaisipan ng isang tao, especially ng hindi mananampalataya, na bakit ganon ang Panginoon nagbibigay pagkatapos ihilingin niya ulit na ibalik sa Kanya. Ayan. Pwede po kasing maglagay ng tanong, no? Ito pong kwento na ito. But alam niyo po ba, atin pong himay-himayin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. In the story po ni Abraham, no, nagkaroon ng tinatawag na divine command. Can we say the word divine command? Yan. Pwede pa lang merong command na hindi divine. Yeah. No? Pastora, yung command ba ng nanay ko hindi divine? Yung utos ba ng nanay ko hindi divine? Pwede. Tama. No? Pero alam niyo po, dito makikita natin in the story, nagkaroon ng divine command. In verses 1 and 2, just to give us the foundation ng ating pong pag-uusapan, pagkalipas po ng ilang panahon, ang sabi ng Bible in verse 1, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Sabi ni Abraham, narito po ako, tugon naman niya. In verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihahandog mo siya sa akin. Dito sa pagkakataon pong ito, nagkaroon ng divine command si Yahweh, ang Diyos dito kay Abraham. At ang instruction ng Panginoon, si Abraham, sasamahan niya yung kanyang anak, dadalhin yung kanyang anak papunta sa Mount Moriah, at pagkatapos, ihahandog yung kanyang anak
dito sa Panginoon. No? Ibig sabihin, sa unang tagpo ng kwentong ito, nagkaroon ng tinatawag na testing. God test Abraham. Okay po? God test Abraham. Sinubok ng Panginoon si Abraham. No? Nagkaroon ng tinatawag na test of faith. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, test of faith. Yan. Nagkaroon ng testing. Nagkaroon ng examination. No? Titignan kung papasa o hindi. No, naniniwala po ba kayo in our race in the Lord, meron po tayong mga testings of life? Hello, may kausap po ba ako ngayon sa pang 8 a.m.? May mga testings of life? May mga problema? Tignan nyo nga po yung mukha ng katabi mo, mukha bang po bang problematic yan? No? May mga bayarin? No? May mga bagay na dapat solusyonan? Parang ang hina naman po ng mga amen nyo. Buti pa kayo, walang problema, walang testing, walang mga bagay na dapat solusyonan. Hello, are you with me? May mga bagay po na dapat maayos. Alam niyo po, si Isaac may testing. May pinagdaanan. Ang sabi ng Bible, take your son, your only son, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Dito mapapansin po natin, una sa lahat, no, ang hiling ng Panginoon, i-offer, no? At alam naman ng Diyos, alam naman ng Panginoon, alam niyo po yon, na yung batang kanyang hindi hingi ay anak. Isang anak. Alam ni Lord na anak ni Abraham yung hinihingi niya. At alam din ni Lord na nag-iisang anak. No? Alam din ni Lord na mahal ni Abraham yung nag-iisang anak. But ang tanong, bakit hinihingi? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam mo naman pala, Panginoon, no? Na anak. Pero bakit hihingin mo sa akin? Pag ang magulang, alam niyo po yon, hihingiin mo yung anak mo dyan at pagkatapos gagawin, kakatayin, i-offer sa Panginoon, bibigay mo, hindi. Hello? Hindi. Bakit? Mahal mo anak mo. Pangalawa, nag-iisa. Binigyan ka nga ng isa, pagkatapos ipapamigay mo pa. Hello, may kausap po ba akong nanay, tatay dito? No? Yung nag-iisa na nga lang, tapos hihingin pa sa'yo. Hiningi pa ng lola no? O kaya ng lolo. Akin na yan. Para may mga kasama na kami dito sa bahay. Alam mo po, hindi mo bibigay ng basta-basta. No po? Hindi po natin bibigay ng basta-basta. Kami nga po, 5 magkakapatid. Maraming pagkakataon, hinihingi kami ng tiyahin namin sa tatay namin. Pero alam niyo po, hindi kami binibigay ng tatay ko. 4 kami na babae, 1 bunsong lalaki. Alam niyo po, yung sama ng loob ng tiyahin ko, panganay ng mga tatay namin yun yung ate niya, hinihingi kami. Kahit isa lang, kahit si tata lang, ako lang. O sabi niya, kung ayaw mo si tata, yung panganay, si Cheche. Pero alam niyo po, sabi ng tatay ko, kahit magdildil kami ng asin, hindi ko ibibigay yung anak ko. Tingnan mo nga yung mukha ng nanay na katabi mo ngayon. Ganon din po ba yung prinsipyo niya? Yes. Kahit magdildil kami ng asin, hindi ko ibibigay. Alam niyo yung sama ng loob. Kasi yung tiyahin namin na yon, 4 na barako ang anak niya. Gusto magkaroon ng tawag dito, ng prinsesa sa bahay. Sabi ng tatay ko, kahit anong mangyari, isa man sa anak ko, kahit mahirap kami ate, hindi ko ipapamigay sa iyo yan. But I thank the Lord for that. At wala pong magulang na ipapamigay yung anak sa iba. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam ng Diyos na nag-iisang anak, at ang sabi ng Bible, si Lord pa nagsabi, no, take your son, your only son, alam naman pala ni Lord whom you love, alam naman pala ni Lord na mahal pero bakit hihingiin? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam naman pala ni Lord na mahalaga sa'yo, pero bakit may pagkakataong hinihingi sa'yo ng Diyos?
Alam naman pala ng Panginoon na nagpakumpleto yung tugon na yon mula sa panalangin mo, pero bakit may mga pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin, i-offer mo sa akin? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kung titignan po natin itong kwento na ito, it is a huge emotional weight. No po, ang bigat po nito. No? Ako po, kahit may mabait po akong anak, pag sinabi niyong hingiin niyo, hindi ko po ipapamigay sa inyo kahit gaano kabait yung anak ko. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Isaac is not just a son, no? He is the son of promise. Siya po ay anak na ipinangako ng Panginoon. We know the story. Alam po natin yung kwento that during this time, si Abraham is 100 years old, si Sarah is 90 years old when the time na ang Panginoon ay ibinigay sa kanila yung anak na yon. Sino po ang pinakamay edad sa atin ngayon dito na nanay? Andito po ba si Mami ni Mami Lucy? Ala. Sino po ang pinakamay edad? Ikaw ba naman, pag ikaw bibigay sa'yo at ang pangako ng Panginoon, magkakaroon ka ng anak, pagkatapos ibinigay yung pangako na yun at the age of 90, magkukonceive ka ng baby, nanay baby, no? Magkukonceive ng baby, 90 years old. At pagkatapos mong ipanganak, sasabihin sa'yo, akin na lang. Ibigay mo sa akin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? But you know what, brothers and sisters in Christ, gusto ko pong makita ng bawat isa po sa atin, alam ni Lord na mabigat yung kahilingan niya. Alam ng Panginoon na hindi madali yung kahilingan niya. Si Isaac, hindi lamang isang anak, kundi siya po ay isang anak na mismong ipinangako ng Panginoon na ibibigay po sa kanya. Wherein, sa kanya dadaloy ang lahat ng pagpapala ng tipan or ng covenant ng Diyos sa buhay niya. Pagkatapos, yung pagdadaluyan ng pagpapala, mawawala pa. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niya na doon dadalo yung covenant ng Panginoon na blessing into the entire generation, yet, no, God asking to offer, to sacrifice Him before God. Sino po naniniwala sa umaga pong ito that God will test our devotion? Tinitest ng Panginoon how devoted we are. Tinitignan ng Panginoon how loyal we are. Hello, may kausap po ba ako ngayon? God will test your devotion. Kanino ka ba talaga naglilingkod? Kanino ka ba talaga deboto? Baka mamaya deboto ka lang sa paglilingkod pero hindi ka deboto sa totoong pinaglilingkuran. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Maybe sometimes you are so busy and you are indulged sa napakadaming activities, yet we do not have time doon sa pinaka-master, and that is our Lord Jesus Christ. Hello, are you with me? At dito po sa pagkakataon pong ito, there was a test. No, there was an examination, and the examination was how devoted this man sa Panginoon. Gaano kaya ito kadeboto sa akin? Tignan nga natin kung susunod ito sa akin or hindi susunod sa akin. No? Pangalawa, nakita ko, God will also test our loyalty. Kanino ka ba loyal? No? Alam niyo po, hindi ko po sinabi na maging loyal po kayo. Wag po kayo maging loyal sa pastor. Hindi ko po sinasabing ganon. We can be loyal to our pastor. But you know what? Kung yung loyalty mo naman sa pastor mo is not, alam mo po yun, mabigat or hindi matinding loyalty ang ibibigay mo sa Diyos, huwag ka na lang maging loyal sa pastor mo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Yung ibang tao, loyal for their what? For their life group leader. Yet sa Panginoon, walang takot. Hello, are you with me? They are just only loyal to human, but they never be loyal to God. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, this is a loyalty test. This one is a loyalty test for Abraham. Kanino ka ba sasamba? Sa akin o sa tao? Na kung titignan mo, Lord, di ba ikaw naman nagbigay? Ba't ngayon babawiin mo? Lord, di ba pangako mo siya sa akin? Well, in fact, you know what? When the Lord gave Isaac kay Abraham, alam niyo po, 3 dekada yung inantay. Hello, may kausap po ba ako ngayon? 30 years, more or less, na nag-antay si Abraham bago po niya nakuha yung pangakong iyon na anak. Pero alam niyo po, hindi po siya nagtanong sa Panginoon eh.
Kinausap lang siya ulit ng Panginoon after 30 years. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, Isaac, I have an instruction sa iyo. Sabi niya ganun. Pero alam niyo po, during the time, in the previous years, hindi pa po siya kinakausap ng Lord. Kasi nung binagbasa kanya, yung covenant ng Panginoon, that is the first time na kinausap sa ni Lord. Pero after 30 years pa, doon lang siya binalikan ni Lord. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Meron po ba yung panalangin na 30 years, 20 years, hanggang ngayon wala pa? Tanungin mo nga yung katabi mo, meron po ba? But you know what, brothers and sisters in Christ? Ang tagal na panahon niya nag-antay. Pagkatapos yung inantay niya, babawiin. Hello, are you with me? Yung inantay niya, kukuhanin. Yung pinakaabang-abangan niya, pagkatapos mawawala. Sino po sa inyo dito hanggang ngayon nag-aantay ng tugon mula sa Panginoon? Taas ang kamay. No, Lord, sana po makaalis na ako. Lord, sana po magkaroon ako ng trabaho. Lord, sana po magkaroon ako ng anak na lalaki. No, kung nananalangin ko kung ikaw ay hindi pa nagkakaanak. Lord, sana po makapagtapos yung anak ko. Lord, I hope, Panginoon, na ganito, umasenso kami. Lord, sana po, yung hindi man kami mayamang-mayaman, pero hindi naman din po yung parang salat na salat. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino po sa inyo may panalangin na ganun? Taas po ang kamay. Tama po ba? It's been a long time. It's been a long year sometimes that our prayer ay ang tagal-tagal bago ibinigay. Pero tignan po natin, sabi nga po natin, there was a loyalty test. There was a loyalty test. Kung tinitignan ng Panginoon, kanino ka ba loyal? Baka mamaya loyal ka lang sa tao, but the truth is, hindi ka loyal sa akin. Hello? Hello? No? Tingnan po natin, no? Tuloy po natin yung kwento, no? Let's talk about the land of Moriah. Ang sabi ng Bible, naganap daw po ito pong offering, itong paghahandog doon po sa Mount Moriah. Alam niyo po sa Bible, napaka-importante kung saan po nangyayari yung mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Yung pangalan pong Moriah is a Hebrew name derived from words related to what? To seeing or providing. And potentially, ito daw po ay pangalan ni Yahweh. And generally means the land of Yahweh or chosen by Yahweh. It is also interpreted as by Yahweh. So ang Moriah po ay isang Hebreong pangalan na nagmula sa salitang nauugnay saan? Sa pagkakita or pagbibigay or posibleng pangalan ng Diyos. So alam niyo po sa Bible, gaya ng binanggit ko kanina, napaka-importante po ng location kung saan naganap, no? Kasi alam niyo po ba yung Moriah, no po, nang maglaon, ito po ay mismong lugar na kung saan dito tinayo ni King Solomon ang templo ni Yahweh. Nakuha po natin? From that place, nagkaroon po ng significant value yung lugar na kung saan nagkaroon ng sacrifice, nagkaroon ng offering, no, along the way, in the history of the Bible, doon po naitayo yung alin? Yung temple ng ating Panginoong Diyos. Wherein si King Solomon ay ginamit ng Panginoon. No? Yung Mount Moriah is a place of sacrifice. Lugar na kung saan dito po ay alin? Inihandog, no, ng Panginoon yung kanyang kaisa-isang anak. Sa Kronika 3:1, ang sabi ng Bible, ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moriah, sa giikan ng Jebuseyong si Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. So nagkaroon ng significant value kasi from sacrifice of place, no? Naging alin po siya? Naging temple of God siya. Naging lugar na kung saan doon po sinasamba ang Panginoon. Can I hear a loud amen on that? Nakuha po natin. In the New Testament, clearly states that Jesus was crucified sa lugar ng Golgotha. Tama.
But some of the Bible scholars, binabanggit po nila na ang place of Golgotha daw po, in some theories, ang sinasabi po nila was a part of Moriah. Bahagi din daw po siya ng Mount Moriah. So kung titignan po natin, at alam niyo po yun, pagdudugtungin, no, from sacrifice, coming from Abraham's time, going pagtatayo ng templo ni King Solomon wherein the Lord is being praised, no? The Lord is being worshipped. Pagkatapos doon mapapako ang isang Panginoong Jesucristo na magbibigay ng pag-asa at magbubukas sa mga tao ng totoong kalayaan at totoong relasyon sa Kanya. Dito pa lang makikita natin ang ganda, no? Ibig sabihin, merong magkakasunod at magkakarugtong na pangyayari na naganap dito sa bundok ng Moriah. No? Maliwanag po ba sa atin po yung nitong pangyayari pong ito? So, going back dun sa story. In the first one, God test Abraham. Sinubok ng Panginoon si Abraham. Tama. Pero tignan po natin, let's proceed to Abraham's what? Obedience. Ang sabi po ng verses 3 to 8, babasahin po natin ng malakas yung verses 3 to 8. Ito po ang sabi ng Bible. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, ready, begin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papuntang sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, 1 to ready, begin. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Verse 5, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ano iyon, anak? Tugon ni Abraham. Sabi dito, mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit, nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. No? Dito makikita po natin, Abraham's response is immediate and unwavering. No? Hindi siya nag-argue sa Panginoon. Nang sinabi ng Panginoon na, anak, meron akong instruction. At ang instruction, aakyat ka ng bundok. Pag akyat mo ng bundok, may bit-bit ka. Ang dadalin mo, panggatong. Ang dadalin mo ay asno. Ang dadalin mo ay ganito. May instruction si Lord sa kanya. Kaya lang, alam niyo kung mapapansin po natin, hindi siya nakipag-negotiate sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, early in the morning, so Abraham rose early in the morning. Gumising siya maagang maaga. No? Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha ba yung puyat? Gumising kanina, umagang umaga. Pastora, alas 5 ata, gising na yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No? Alam niyo po yon. Hindi po siya nakipag-argue sa Lord. But ang sabi ng Bible, so early in the morning, he wake up. No? He woke up. Gumising siya. No? At dito makikita po natin, there is no hesitation. Ang detalye po ng pagbangon ng umaga po na iyon ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at walang pagdadalawang isip na sumunod sa Panginoon at sa pinagagawa nito sa kanya. Hello, are you with me? No. Alam niyo po na si Abraham, sa matagal na panahon, kagaya ng binanggit natin kanina, matagal bago niya nakuha yung prayers niya. Matagal bago niya nakuha yung panalangin iyon. Pero alam niyo po, kahit matagal at kahit gustong bawiin ng Diyos sa kanya, siya po ay nagpatuloy sa Panginoon.
Hello, sino po sa inyo mag-a-agree sa akin? There are times sa buhay po natin, may mga bagay na parang pakiramdam natin may binabawi si Lord sa atin. Taas po ang kamay. Ako lang po ba nakakaranas na yon? Na, Lord, pagpapala mo to, pero bakit nauwi sa wala? Hello? Lord, pagpapala mo to, pero bakit ngayon, Panginoon, parang kinukuha mo na? Lord, ang tagal mong binigay sa akin to, pero bakit ngayon may panibago ka namang papagawa? Naaranasan niyo po ba yun, mga magulang na kasama ko ngayon? I think some of us, or lahat po sa atin magsasabi, Pastora, naranasan ko po yun. Pero ang sabi ng Bible, walang tanong-tanong, He wakes up early in the morning, at pagkatapos, ang sabi ng Bible, tumungo siya sa lugar na pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon. No? Tanungin ko po kayo, madali lang po bang mag-antay? Nakakainip. Madali po bang mag-antay sa mga pangako ng Panginoon? Hindi po madaling mag-antay. Tama po ba? May mga times na bago natin makuha, 5 years. Bago natin makuha, Pastor, grabe 30 years. Bago natin makuha, Pastor, 40 years bago ko makuha. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, may mga pagkakataon po pala sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, bago mo makuha, matagal. Pero pag nakuha mo na, may mga testing pa rin. Kaya sabi mo sa katabi mo, part ng buhay yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Part ng buhay. Nakuha mo na. Ang akala mo, i-enjoy mo na lang. Pagkatapos may pagbawi. Alam niyo, part ng buhay yan. Sabi mo sa katabi mo, parte ng buhay. No? Let's talk about the journey to the mountain. Ano po nangyari? No po? As they walk, Isaac, question, no? Alam niyo po yon, cuts to the heart of the matter. Tingnan po natin. Sabi niya, my father, the fire and the wood are here. Ito na po yung panggatong, ito na rin po yung apoy. But where is the lamb? No, for the burnt offering. Nasaan na po yung ating pong i-offer? Nasaan na po yung ating ihahandog? No? And this is the moment of truth. Ito na po yung ito na po yung katotohanan. No? Dito sa pagkakataong ito, we know the story. Na alam ni Isaac before, no, he came to that place, alam niya na ang ihahandog niya yung anak niya. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Alam ni Isaac na ang hinihingi ng Lord para i-offer sa kanya yung anak niya. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Brothers and sisters in Christ, no? We must choose obedience sa Panginoon. Kasi pag ginawa po natin yon ng Panginoon, sasamahan niya po tayo. Agree, disagree? No, may kausap po ba ako ngayon? Piliin po nating sumunod sa Panginoon kahit mahirap. Pastora, hindi madaling sumunod sa Panginoon. No? Lalo yung buong buhay mo, hindi madaling ibigay sa Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Patignan po natin, ano po yung naging response ni Abraham? Abraham's response. No? Tignan po natin in verse 8. Ito po yung naging response ni Abraham. Nung tinanong siya ni Isaac, Tatay, sabi niya ganon, ito na may apoy na tayo, may kahoy na rin tayo, pero ano ang susunugin? Wala tayong dala. Sabi po ng verse 8, 1-2, basahin po natin, ito po yung ating main verse. 1 to ready, begin. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Abraham answered, God Himself will provide, no? God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. So dito makikita po natin mga magulang at mga kapatid, no po, Abraham's reply is not a lie. Hindi po siya nagsisinungaling nung sinabi niya na ang Panginoon ang magbibigay. Alright? It is a profound statement of faith. Ito po ay malalim na pahayag ng pananampalataya na ang Panginoon ang magpo-provide. Kasi from the very beginning, alam niya na si Isaac ang i-offer niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero nung sinabi niya na ang Diyos ang magbibigay ng may pananampalataya na yes, alam ko in the back of my mind, ikaw ang ibibigay ko, but I know that God will provide.
Alam ko, ang Diyos ang magkakaloob, ang Diyos ang magbibigay. Kung nag-a-agree ka dyan, pwede mo bang palakpakan ng pinaka-the best clap of praise na ang para sa Panginoon sa umaga pong ito. Ang Diyos ang maglalaan para sa kanyang sarili ng kordero bilang handog na susunugin. So dito makikita po natin, paano po ba tayo dapat mag-response pag may mga testing of faith? Sino po sa inyo dito mag-a-agree? Sometimes nagagalit tayo. Taas ang kamay. Lahat ng aamin, palalayain ng Panginoon. Paano po tayo magre-response pag may mga testing na kagayan to? Sometimes naiinis tayo. Tama. Sometimes, Lord, ang gara mo naman. Nadi-discourage tayo. Parang binigay ko naman na sa iyo lahat. Na po, alam niyo po, hindi po kayo nag-iisa. Kasi may mga pagkakataon that sometimes, sabi ko sa Panginoon, Lord, sabi ko gano'n, it's been a long time. Tagal ko na nag-aantay. It's been a long time, Panginoon, pero bakit hanggang ngayon? Sabi ko gano'n, yung pag-aantay ko, parang alam niyo po yun, ang tagal-tagal na. Pero sino po mag-a-agree? Doon po sa pag-aantay natin, at doon po sa mga testing of our faith, no, doon po natin makikita at doon po lalabas ang alin, ang ating pananampalataya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? No, and dito in the story, obedience of Abraham leads to provision. No? No, pang-apat na bagay na nakita ko sa story, yung pagsunod ni Abraham, dinala po siya nito sa provision ng Panginoon. Indeed, ang sabi ng Bible, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Grabe! This is the moment of truth. Ang sabi ng Bible, nung pagkagawa ng altar, kasi nga dahil alam niya from the very beginning na ang anak niya yung i-offer niya, sabi ng Bible, inayos niya yung ibabaw, mga panggatong, yung hihigaan, tapos ginapos na niya yung anak niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga magulang at mga kapatid, the climax and the beauty of this story, nung moment na kung saan ginapos niya na yung anak niya. That is the climax of the story. Nung nagsimula siyang gapusin yung anak niya at i-offer sa Panginoon, yun ay nagpakita at nagbukas kay Abraham ng alin? Ng matinding pagpapala mula sa Panginoon sapagkat nakita ng Diyos from the very beginning ang laman ng puso ng taong ito. Hello, are you with me? Ano sabi ng verse 11? Nang sasaksakin niya na ang bata in verse 10? Hello, may kausap po ba ako ngayon? No, gagawin niyo po ba yon? Papatayin niyo yung anak niyo? Punta kayo sa church. No, siguro kung sa Old Testament season pa tayo, no, kung nasa Old Testament era pa tayo, ang offering kasi sa kanila po ay dapat dugo ng hayop. Tama po ba? During that time, kung tayo po kaya ngayon, dadali nyo dito para sa offering, hindi yung offering na pera kasi lumabas na lang yung nung lumabas si Melchizedek in the Bible Yung offering ng mga kayamanan, yung offering ng doon lang yun lumabas from the Old Testament. Kung babalikan natin, ang ino-offer talaga sa kanila mga dugo na po. Yun ang ino-offer, dugo ng tupa. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, kung sa panahon natin, my question is, kaya mo ba? Hello? Tapos, ang hiningi sa'yo ng Panginoon, yung pinakamamahal mong asawa. Pero kung matigas yung asawa, matigas ang ulo ng asawa, ang sasabihin mo, yes, Lord, I offer my husband to you. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kung ang babae ang matigas ang ulo, yes, Lord, ibibigay ko na po siya sa'yo. Ngayon na din. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hindi ito sumasamba sa'yo? Ang tigas ng ulo nito? Sige, Lord, bibigay ko na siya sa'yo. Kung may matigas at pasaway na anak, lalo na. Yes, Lord, ibibigay ko po sa'yo. Tama. Dito, hindi naman pasaway. Yung ibibigay niya. Ang sabi ng Bible, very dearly to Him.
No, mahal na mahal niya. Yung anak na ibibigay niya, tinawag siya. Pero alam niyo po, nung moment na sasaksakin na, ito pinakamabigat. Imaginein mo, alam mo, pangako to ng Panginoon, pero hihingi ng Panginoon, i-offer. Nung sasaksakin na, ang sabi ng Bible, verse 11, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. In verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak kung ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Hello? No? Dito makikita natin mga magulang at mga kapatid, dito makikita natin in the story, in Abraham's story, God provided not for the blessing, instead provided for the sacrifice. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko kayang magbigay. Kasi ang nagbibigay ng pang-sacrifice, hindi ikaw. Hello? Hello? May kausap po ba ako ngayon? Hindi naman yung provide ng Panginoon blessing. Lagi natin ginagamit itong verse na ito. Na God will provide just only for the provision when it comes in finances. No? Lagi natin binabanggit. But you know what, brothers and sisters in Christ, by context, ang sabi ng Bible, ang binigay ni Lord during this time is for the sacrifice. Nakuha po natin? It is not for the blessing. Ibig sabihin, pag may isasakripisyo ka pala, at may bagay na gagawin ka sa Panginoon, hindi mo yun kamay. Kamay ng Panginoon yun. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Na pinobide ng Lord, in-offer niya. Binigay niya. He knew Abraham's heart all along. Kahit hindi pa niya gawin yun, alam na alam ng Diyos na gagawin ni Abraham yun. Kasi from the very beginning, alam ng Diyos yung laman ng puso ni Abraham. Hello? No? What else? The provision and the name. Tignan po natin. And because of that provision, no, that God provided something to sacrifice, lumabas po yung pangalang Jehovah Jireh. God will provide. The Lord will provide. Ano po sabi ng verse 13? Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Or sa English, next slide, the Lord will provide. Ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos ang nagbibigay. Ng alin? Ng blessing po ba? Ng isa-sacrifice. So Abraham called that place, the Lord will provide. Yes, sino sa inyo dito mag-a-agree? May mga mountaintops experience tayo, taas ang kamay. May mga bundok tayo ng buhay. Taas ang kamay. Bundok ng sakit at karamdaman, bundok ng mga bayarin, bundok ng relational problem, bundok na kung saan, alam niyo po yon, yung mga panalangin natin until now, wala pa din. Napakadami po nating naiinkwentro. But brothers and sisters in Christ, just like what happened to the story of Abraham, the Lord provide a ram. The Lord provide a ram na i-offer para sa Kanya. Ang Diyos mismo ang magbibigay. Alam niyo po, the provision is not a coincidence. Ang sabi ng Bible, wala silang bitbit pag-akyat ng Mount Moriah. Wala silang dala. Well, in fact, ang sabi ng Bible, only the fire and the wood ang bitbit nitong mag-ama. Pero kung papansinin natin, bakit biglang nagkaroon ng ram? Bakit biglang nagkaroon ng i-offer? Maliwanag ang Bible. The provision is not a coincidence. It is divine intervention. Ang provision, hindi po to biglang lumabas lang, kundi may kinalaman ang Diyos sa pagkakaroon ng tupa na biglang sumulpot, sabi ng Bible, mula doon sa bundok na malapit sa kanila. May biglang nagpakita.
At ang sabi ng Bible, that is the only sign for Abraham to offer that ram para sa Panginoon. Can I hear amen on that? A direct answer, no, to Abraham's faith. Nagpakita yung isang ram. Brothers and sisters in Christ, yes, the Lord will provide. No? Jehovah Jireh, the name is a statement of faith and a memorial of God's faithfulness. Kaya mula nung araw na iyon, tinawag yung bundok na iyon na Jehovah Jireh. The Lord will provide. The Lord will provide. No? Dito makikita natin, what does this Asian story mean for us? Ano po yung aral na pwede po nating makuha, and I am done, tapos na po ako. Ano po yung aral na pwede po nating makuha in this story? No? Jehovah Jireh, una, provides for our deepest sacrifices. Jehovah Jireh provides for our deepest sacrifices. Ibinigay yung Jehovah Jireh, yung ating, saan? Sa ating pinakamalalim na sakripisyo. Meron ka bang sinacrifice sa Panginoon? It is not you ng dahilan bakit mo kinayang isacrifice. Meron ka pang ibinigay na sakripisyo sa Panginoon? Hindi po tayo yun. Ang Diyos ang naglagay nun. Ang Diyos ang nagbigay nun. So kung meron kang bagay na sinakripisyo sa Panginoon, Jehovah Jireh provides for our deepest sacrifices. Ibinigay yung Jehovah Jireh, no, doon sa mga panahon ng pagsasakripisyo mo. Doon sa mga panahon na minsan pinapapili ka ng Diyos kung siya o yung asawa mo. Doon sa mga panahon na minsan pinapapili ka ng Panginoon kung yung anak mo o siya. Doon sa mga panahon that sometimes inaalaw ni Lord na pumili ka. Sige na, yung pupuntahan mo o yung gawain ng Panginoon. Jehovah Jireh provides for our deepest sacrifices. Alam niyo po, when I was young, natatandaan ko, lagi yan. Pag may gawain sa simbahan, sinasabi po ng pastor namin, sige, pwede naman kayo magpaalam o kaya pwede kayong, wag na lang sumama. Pero ako po gusto kong sumasama. Kapag meron pong volunteer na sige po pastor, sasama po ako, magpapaalam po ako sa tatay ko, tapos magpapaalam po ako sa teacher ko. At marami pong pagkakataon, na kapag pinipili ko po iyon, na umalis para sa gawain ng Panginoon, marami din pong pagkakataon na pinipili ako ng Diyos para pagtagumpayin ako doon sa sitwasyon na iyon. One time, pupunta ng Prayer Mountain, sabi ng pastor namin, pwede namang di kayo sumama kung di kayo papayagan, walang problema. Hindi po, sigurado papayagan po ako. Pero pag hindi ako pinayagan, sasama pa din po ako. Meron po ba akong kagaya dito, matigas ang ulo pagdating sa gawain ng Panginoon? Kahit hindi po ako payagan, sasama po ako. Basta ilista niyo po ako, sasama po ako. To make the long story short, sumama po ako. During that time, sa public school po, examination. Exam po namin. Natapat, nung araw nung alis namin, ang exam namin, mathematics. Yung pinaka-advisor namin, Iglesia ni Manalo. Eto na, sabi niya, naku Rose, hindi ka papayagan nun. At pagkatapos, walang retake yun, walang ganito yun. Sabi ko, okay lang. Kahit hindi niya ako payagan, gagawin ko pa rin, pupunta ako doon. Kasi I want to experience God once more in my life and I want to talk to Him in the mountain. Alam niyo po, meron po akong friend by the name of Rosemary din, pareho po kaming magkapangalan, magkatukayo kami. Alam niyo po, pagkatapos po ng gawain, I was so blessed. I was so blessed, galing ng bundok. Grabe yung ginawa ng Panginoon doon, sa bundok. Grabe. Sabi ko, ang tindi pagbaba ko, I was so inspired. Alam niyo po, nung pumipikit kami, kasi nag-commute lang kami noon, ng mga kasama ko, pag pumipikit ako doon sa jeep, kasi sa Montalban Rizal yun sa Gethsemane Prayer Mountain in Montalban Rizal, pagdating mo sa Wawa, bababa ka doon and then maglalakad kayo 1 hour mula po doon sa may ilog ng Wawa. 1 hour walking, going to the prayer mountain. Sabi ko, Lord, this sacrifice, sabi ko, ganon, alam ko, Panginoon, magbibigay ito sa akin ng breakthrough at alam ko, sasamahan mo kami. Alam niyo po, nung umaakyat po kami doon, hindi namin mahanap, naliligaw-ligaw pa kami. But Lord, we know, ikaw ang sasama sa amin. Alam niyo po, may nagpakitang aso
mula po doon sa kawalan, may asong nagpakita. Sabi ko, babalik po tayo, parang hindi po ito yung lugar. Parang sa kabila, hindi po namin napansin. Parang nagtakip ng mata namin, para hindi namin makita kasi ganyan lang po yung sangang daan. Dito po kami pala, hindi namin nakita. Umakyat po kami, sabi ko, malayo na po ito. Mahigit 1 oras na po tayo naglalakbay. Sabi ko, dito po tayo. Alam niyo po, from there, may isang aso, sinamahan kami hanggang pag-akyat ng bundok. At nung nagtatanungan kami, nasa na yung aso? Sabi ng Ate Rizel, asan yung aso? I don't know. Where is the dog? Sabi ko, nasaan? Nawala yung aso pagdating po namin sa bundok. Pagdating namin sa mountain, sabi ko, wow, what an experience from God. No? Pero bago po yung pangyayari na yon, madami po kaming pinagdaanan. Kasi mula doon sa Cubao, sumakay po kami sa Cubao, papunta nga doon sa Wawa. Pero alam niyo po, ang unang naengkwentro namin, isang hold-upper. Nasa unahan. At ang sabi niya, pasalamat kayo. Dito kayo nasakay. Yung po yung mga pinagdaanan namin bago po namin nakakyat ang bundok. Pasalamat kayo, dito kayo nasakay. Kung hindi, bang talaga kayong lahat. Pero nakalabas po yung baril niya. Tapos, mula po doon sa salamin, ng front mirror sa salamin, nasa likod po ako ng driver. Tingin siya ng tingin, nanginginig ako sa takot. Kasi sinasabi po niya, alam niyo kung ano sinasabi niya? Ang sinasabi niya, mukhang makakapag-asawa na ako ng probinsyana. Mukha ba akong probinsyana nung panahon na yon? Kasi sa totoo lang po, yung mga damit ko, Lola, yung mga damit ko sa church during my high school, nakapalda ako mahaba. Sabi niya, mukhang makakapag-asawa ako ng probinsyana, nanginginig ako sa takot, but I'm praying in my mind. Katabi ko si Nanay Siong, katabi ko si Ate Rizel, praying ako, Lord, sabi kong ganon, you are the reason why I came in this place. Huwag mo naman pabayaan kami. But you know what? As we pray, pagdating sa Antipolo, merong bababaan na isang mall dun eh. Sabi ko, Lord, either bababa kami dito o siya bababa. Alam niyo po, nung nananalangin ako, sabi niya ganon, mukhang makakapag-asawa ako, pero sa akin siya nakatingin. Takot na takot po ako nung oras na yun. Sabi ko, Lord, hindi ko dapat matakot sa kanya, anak mo po ako. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, bumibilang ako ng 5. Aayain ko na yung mga kasama ko na ibababa tayo kung ano yung magiging ano. Sabi niya, hindi. Sabi niya gano'n, pray tayo. Alam niyo po, bumibilang ako ng 5 kasi papara na ako papara na po kami. Sabi niya, sige na nga, dito na nga lang ako. Hindi mo ako pinakuha sa kanila kilala nung driver Nung pagbaba niya, sabi ng driver, ingat po kayo doon Ang pangalan po noon ay Joey. Brother Joey, hindi ko to Sabi niya gano'n, kilalang kilala yan sa kilalang kilala yan dito sa Cubao. Labas-masok lang yan. Ang trabaho lang yan para mang-hold up. Hawak yan ng mga pulis. Sabi niya ganon. Alam niyo po, to make the long story short, ang dami namin pinagdaanan. Sabi ko nga, Lord, pagdating sa bundok, I want to embrace. I want to hug you. I want, Panginoon, na maranasan kita. Going back to doon sa story, pagbaba namin ng bundok, sabi ng kaklase ko, uwi ako sa school. Sabi niya, alam mo ikaw, sabi ni Rose, anak ka talaga ng Diyos. Sabi ko naman sa kanya, bakit naman? Sabi niya, hindi kami natuloy ng exam dahil sa'yo. Sabi ko, talaga ba? Sabi niya gano'n, hindi kami nag-exam dahil sa'yo. Sabi niya, anak ka talaga ng Diyos. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, Jehovah Jireh provides for our deepest sacrifice. Jehovah Jireh provides for our deepest sacrifice. The question, what is your Isaac? Anong kaya mo ibigay sa Panginoon? Ano ang pinapasurrender sa iyo ng Diyos? Anong sinasabi ng Panginoon? You need to surrender that to me. What else? Jehovah Jireh provides a substitute. Jehovah Jireh, nagbibigay po siya ng kapalit. Yung Jehovah Jireh, alam niyo po, binibigyan niya tayo ng kapalit. No? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, we are once condemned by this world. No, deserving tayo ng judgment ng Panginoon, but God provided perfect lamb, and that is our Lord Jesus Christ. I am condemned. I am deserving for the judgment of God. But yet, ang Panginoong Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo
para sa bawat isa sa atin, dahilan kung bakit ka nakakapagpatuloy sa oras na ito. Dahilan kung bakit sa kabila ng mga problema, sa kabila ng iba't ibang mabibigat na sitwasyon, humaharap ka pa rin sa tiwala sa Panginoon na nagsasabing, Panginoon, alam ko, you will provide for me. You will provide for a substitute. Lord, may substitute. Lord, may ibibigay ka na kapalit ng lahat ng ito. Mga magulang at mga kapatid, huwag kang manghinawa. Huwag kang manghinawa sa mga bagay na binibigay mo sa Panginoon. Huwag kang mapagod na magtiwala sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, pangyayariin ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? And lastly, Jehovah Jireh provides in a point of time. No, yung Jehovah Jireh, tumutugon, naglalaan, saan? Sa mga panahon, even in the last minute. Kahit sa huling segundo, kahit sa huling minuto, ibigay ng Panginoon yung mga bagay na pinangako niya sa bawat isa sa atin. God's provision doesn't come early most of the time. Yung provision ng Panginoon, hindi laging maaga. Well, in fact, maraming provision ng Panginoon that sometimes it took years. Maraming provision ng Panginoon that sometimes ang tagal na panahon ng pinag-antay. May mga provision, may mga answer ang Panginoon that sometimes, Pastora, alam niyo po yon, minsan naruruwi na yung karakter natin. But how do we respond on that? Paano ka tutugon sa mga sitwasyon at mga pangit na sitwasyon na iyon? Mga magulang at mga kapatid, your job is not to figure out the solution, but to trust that provider. To trust our Abba. To trust our Jehovah Jireh. Who will provide a sacrifice for you. Who will provide alin ipampapalit ng substitute para sa'yo. Sometimes, hindi mo kaya, pero mga magulang at mga kapatid, because God is yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na kung saan nagbibigay or nagpo-provide, mapangyayari at gagawin ng Panginoon anumang naisin niya sa ating pong mga buhay. Kung nag-a-agree ka dyan, tatayo ka sa umagang ito in the very presence of God right now. Hallelujah. Hallelujah. Ora karabasi karababahay. Let's all stand up right now. Hallelujah. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon yung katapatan niya. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon yung kabutihan niya. Pinapaalala sa iyo ng Panginoon kung bakit ka nagpapatuloy ay dahil lang sa mayamang biyaya niya. Sa umagang ito, pinapaalala sa iyo ng Panginoon na kaya niyang maghimala, na kaya niyang gumawa. Hallelujah. At hindi siya magpapabaya sa mga taong ang buong pagtitiwala ay wala sa kanyang sarili, kundi nasa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. As you close your eyes and as you bow down your head, hallelujah, let's come to the very presence of God this morning. Hallelujah. Just seek the face of the Lord. Seek the face of the Lord. Hallelujah. Ora karabasi karababababahay. Seek the face of the Lord this morning. Hindi ko alam ang iyong kalalagayan sa umagang ito. Hindi ko alam ang iyong pinagdadaanan sa umagang ito. But Jehovah Jireh provides even in the deepest, hallelujah, sacrifices ng ating pong mga buhay. Ora karabasi karababababahay. Ora karabashe karabasi karababababahay. Just open up your mouth to the Lord right now. Surrender everything unto Him. Surrender your will. Surrender your dream to God. Hallelujah. Ora karabasi karababababahay. Oh, hallelujah. Magbukas nawa sa umagang ito. Hallelujah. Sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Magbukas nawa sa bawat isa po sa atin. Ang araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. That the Jehovah Jireh can provide a sacrifice for you. Hallelujah. Chekas, chekam pangkas, sikarabapapang ka pa. Om pangkan chekas, chekam pa ha. O nagkampang chekam pantang kampang changkam pa cheka. O kampang changkam pang changpang pangkang changkam pam 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 pa. Ora kampang changkam pang changkan cheka pa tata pa tata. Ora kampa. Ora kampa pa pa. Ora kampa pa 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 cheka cheka pa. Ora karapa pa 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 cheka pa 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 hai. Ora karapa cheka pa cheka cheka pa 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 ha. Ora kara 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 pa pa. Ora kara 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 pa 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 hai. Ora kara pa 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 cheka ra 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 hai.
is your Isaac? What is your Isaac? What is your Isaac? Or what is your Isaac this morning? Just surrender. Just surrender your Isaac to the Lord right now. Hallelujah. 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 As we sing this song, let's sing this song. Hallelujah. Hallelujah. Na may pananampalataya sa Panginoon. Ora karabasi karabahay. Hallelujah. Awitin mo na may pagsamba sa Panginoon. Di man ako karapat-dapat, pinili mo at binahal. Awitin mo na may pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Ora karabasi karabahay. Ikaw ang aking Ama. Siya nga po, Panginoon. Pagmamahal mo sa'kin ay walang tapat. Ikaw na nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Ikaw na nakakaranas, hallelujah, ng paggabay ng Panginoon sa iyong buhay. Dumaan man ako sa pagsubok, wala akong pagdarako. Yes! Pagkat ikaw, O Jesus. Awitin mo sa Panginoon. Hallelujah! Oh! Lahat ng hindi mangangamba. Oh! Hallelujah! Sa'yo mamamag-asa, di man kaunawaan, basta't kasama kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Di mo natin maunawaan ang mga sitwasyon. Hindi man natin alam ang mga nangyayari. Ora karabasi karababahay. Hindi man natin naiintindihan ang mga pangyayari. Hallelujah. Hallelujah. Si karababahay. Sandigan ko. Salita mo lang ang aking panghahawakan. Pag-ibig mo lamang ang kailangan ko sa buhay ko. Dumaan man kami pagnoon ng iba't ibang pagsubok. Dumaan man kami sa
sa'yo lamang susunod sa'yo. Susunod sa'yo, Panginoon! Buhay ko'y sa'yo lamang susunod sa'yo. Yeah! Buhay ko'y sa'yo, Jesus. Di mananagba, Jesus. Mamahasa, di man maunawaan, basta't kasama kita. Sa huling pagkakataon, hallelujah! Siya nga po, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon sa umagang ito na may pananampalataya sa iyong puso. Di man maunawaan, basta't kasama kita. Aking Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Lalabas kami sa lugar na ito na merong katotohanan sa aming mga puso, ang nagpuprovide ng sakripisyo, ang nagpuprovide, Panginoon, ng kapalit. Lord, walang iba kundi Ikaw. Kaya naman, Panginoon, anumang bagay ang aming ipagkakaloob sa iyo, naniniwala kami na Ikaw ang magbibigay nito para sa amin. Lord, right now, as we leave this place, bitbit namin ang salita mo. Dala-dala namin ang pag-asa sa aming mga puso na anuman ang aming kaharapin, alam po namin na mananagumpay kami at kasama kami sa parada ng tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Taas po natin yung ating mga kamay this morning and let's continue to pray the prayer blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord bless your family. The Lord give you hope, peace, love, joy. The Lord increase your faith. The Lord increase your walk with God. In the mighty name of Jesus, and everybody shout aloud, Amen and Amen.